Bago ang lahat, dati nung bagong taon nag-trending ang 2016 at 2026 na 10 years apart. Si Jalen Bronson, Bridges at Josh Hart nag-champion ng 2016 sa Villanova at ngayong 2026 nag-champion naman sila sa Knicks sa NBA. Habang nagse-celebrate pa yung Knicks sa kanilang championship, nakaschedule na rin ang kanilang championship parade sa June 18 PH time, STUS time pala. Ang long-awaited na parada ng mga champion para sa Knicks, parang magiging parada din to katulad sa Dark Knight Rises. Baka ito na rin ang huling pagkakataon sa ngayon na magkakagulo sa New York. Buti si Bronson hindi na unang na-interview ni Malika Andrews dahil kung siya ang nauna baka natamaan pa siya ng kamalasan. Nanalo ng championship plus MVP itong si Bronson, ang unang player din na nanalo sa babae. Dahil na-shutdown niya yung narrative ni Becky Hammon na hindi daw siya 1A class player na kaya magdala ng isang team sa championship. Hindi lang niya dinala, binuhat pa ni Bronson. Kung ibang player to, malamang marami ng injuring nakuha Tinawag kasi ni Becky Hammon na ang isang player na katulad ni Bronson na maliit, hindi kayang manalo ng championship katulad ni Allen Iverson. At si Becky Hammon din ang unang babae sa live TV ang umamin na nagkamali siya dito kay Bronson dahil base lang daw kasi yon sa kanyang experience na ang isang team na merong best player na katulad ni Bronson na maliit hindi kaya mag-champion. At nagawa ni Bronson na mag-champion katulad ni Steph na maliit din naman na player na makukonsider sa linya ng mga point guard at pinatamaan din ni Bronson si Becky Hammon nung post-game interview. Deserve naman kasi ni Bronson ang championship dahil siya lang yung nagpababa ng kontrata sa linya ng mga All-Star para makuha sina OG, Mikal Bridges at Josh Hart kasama na si Towns. Based din kay Josh Hart, hindi sayang ang mga draft picks na pinamigay ng Knicks. Kay Mikal Bridges pa lang may total ng 7 draft picks ang pinamigay ng Knicks papuntang Brooklyn. 5 future first round pick kasama na ang 2025 plus may kasama pang 2 first rounder na swap. Meron yon mula 2027 until 2031 na mapupunta sa Nets ang mga draft picks ng Knicks either unprotected or kaya swap. Hindi pa kasama dyan ang mga draft picks na pinamigay kay Towns. Si Jalen Bronson naman mag-iintay pa siya ng 2 taon bago makuha ang ipinangakong kontrata ng Knicks na papatak si Bronson ng 31 or 32 years old nun. Matagal pa naman yon kaya hindi pa sigurado kung makukuha ni Bronson. Papasok ng off-season, andun ang potential contract extension nitong si Karl Anthony Towns na merong 57 to 61 million. Pero meron pa talaga si Towns na 1 taon bago makapirma ng another contract. Yung 2026 off-season, kung pipirma agad si Towns, makakatipid kasi ng bahagyano ng Knicks. Ang lineup pa ng Knicks for next year, kasama pa rin sina OG, Towns, Bronson, Bridges at Josh Hart. Meron pa talaga silang natitirang 1 or 2 season until 2028. Intact pa noon ang Knicks. Papasok lang ng off-season, meron lang silang natitirang 9 players. Tanging si Alvarado ang merong player option at nasa 8 players ang merong guaranteed contract. Kahit intact pa ang core player ng Knicks, limited na lang sila sa 5 to 6 players na pwedeng makuha. Meron na lang 3 million sa first tax apron ng Knicks, 6 million naman sa second tax apron. Mga minimum contract player na lang din ang pwede nilang makuha. Si Jeremy Sohan free agent na. Hindi siya masyadong nagamit ng Knicks sa kanilang roster. Pero dahil nga sa minimum contract lang din ang pwede niya makuha, pwede siyang ma-retain sa Knicks para maidagdag pa rin sa kanilang lineup. So potentially na ma-retain itong si Sohan dahil limited na yung cap space at tax apron ng Knicks at merong rights na ma-sign ulit kasi pabalik talaga si Sohan. Free agent na rin si Mitchell Robinson na merong injury sa kamay pero naglaro pa rin. Galing na kasi siya sa 12 to 17 million. Meron siyang bird right sa Knicks. Siya yung longest tenure player ng Knicks na mahihirapan din siyang i-retain. Dahil kailangan niyang magpababa ng kontrata kung sakali para lang makapag-stay siya sa Knicks. Maapektuhan kasi noon ng ibang player. Kasama din kasi dyan yung all-time favorite ni Coach Mike Brown, si Landry Shamet, na siyang X-Factor sa championship run ng Knicks. Talagang swerte yung mga player na galing Wizards Si Shamet galing ng Exhibit 9 contract bago naging standard contract noong October.
Pwede kasing pumirma si Shamet ng above minimum, 2 or 3 taon. Ang problema lang doon kung humingi si Shamet ng mas malaking kontrata or merong ibang team na mag-offer sa kanya ng mas malaking kontrata na mahihirapang i-retain ng Knicks. Kakaiba kasi yung sitwasyon ni Shamet. Noong 2024-25 season, nasa lineup na talaga siya ng Knicks. Pero noong 2025 off-season, papasok ng 2026, nilagay siya sa Exhibit 9 contract bago siya nakakuha ng guaranteed contract. Kaya yung pangatlong taon na pwedeng pumirma si Shamet ng contract, pwede siya makakuha ng mas mahabang contract or 1 taon pa rin na minimum pero meron na siyang no trade clause. Si Jordan Clarkson naman ang isa sa mga player na pwedeng umalis ng Knicks dahil nga potentially tataas din ang kontrata niya ng above minimum. Andun pa kasi nga si Landry Shamet na posibleng i-retain at itong si Jeremy Sohan. Plus si Alvarado pwede mag-decline ng kontrata at kumuha ng longer contract sa kanyang hometown na Knicks. Na kapag umalis pa si Robinson, kailangan maghanap ng Knicks ng isa pang sentro. Target din ni Clarkson ang one final multi-year contract. 34 years old na kasi si Clarkson. In terms, nasa retirement age na siya para sa role player. Based sa mga insider, ang team na pwedeng mapuntahan ni Clarkson ay yung mga tax playing team. Ito yung mga contender na malapit nang umabot sa kanilang tax limit gaya ng Boston, Detroit, Cavaliers, kahit Miami malapit na doon, kasama pa ang Orlando. Saka mas bagay si Clarkson sa East kumpara sa West. Nasa stage na si Clarkson ng kanyang karir na kailangan makasecure ng isang long-term contract bago matapos talaga ang kanyang karir or mag-retire. Dahil hindi pa naman talaga lumalagpas ng first tax apron at second tax apron ng Knicks dahil meron pa silang 6 at $3 million, pwede pa kasi nilang ma-assign ng mid-level exception. Kaso mas prioritize kasi ng Knicks na ma-retain si Shamet or kaya si Robinson. Kaya sinabing biggest moment kay Clarkson yung championship at biggest decision yung free agency. Saka pensyonado na rin si Clarkson, lagpas na siya ng 10 taon sa NBA. Nasa 15 or 16 days mula ngayon, July 15, magsisimula na rin kasi ang free agency.